Matapos kong buksan ang baol, agad ko naman itong isinara. Naisip ko kasi na masyadong abala ako sa mga aswang at kailangan ko nang makabawi sa mga manok ko. Kinabukasan, sa buong araw ko, nakatuon lahat sa mga alaga kong manok. 3 rin sa mga alaga ko ang nakahanda para sa nalalapit na labanan. Ngunit kinabukasan mismo, pumutok ang balita sa aming baryo tungkol sa grupong mga sabungero na bigla na lang sumulpot sa aming baryo. Walang nakakilala sa mga ito. Basta ayon sa mga nakakita, malakas at magagaling ang mga dala nitong panabong. Kilala kasi ang baryo namin na malakas lumaban basta merong mga dayo. Subalit kahit ni isa sa aming kababaryo, bigong manalo ang mga manok nila. May kutob naman akong isa lang ang pinanggagalingan nitong grupo at yun ay ang nagpadalos ng paligsahan noon. Kaya nung tanghaling tapat, pumunta ako ng tambayan. Pagkarating ko roon, bumungad sa akin si Tuper. "Chris, may laban ka ba sa linggo? Nabalitaan mo ba ang nangyari kahapon dito?" Bungad na wika ni Tuper. "Oo, kaninang umaga lang. Kaya nga napunta ako rito para alamin kung totoo ba ang mga balibalita. Wala talagang isa sa ating kababaryong nananalo dun sa mga manok ng mga dayo. Tila ba may ginawa silang kakaiba? Ganun ba? May balita ba kayo kung babalik sila dito?" "Wala pero narinig naming muli daw magpadaos ng paligsahan sa bayan. Pero hindi namin alam kung kailan iyon. Puro sabong lang yung mangyayari. Wala na yung dumog-dumog. Nakakabali. Wala nang lumalaban." "Ganun ba? Pero sabihin nyo kung kailan magaganap ang paligsahan na yan." Huling wika ko sa mga kaibigan ko bago ako umalis ng hapon. Hanggang isang araw, habang abala ako sa mga alaga kong tandang, biglang dumating sa bakuran ko sina Rex at Tuper. "Chris, nagsimula na ang paligsahan kahapon pa pala At may nakapagsasabi na gusto ka raw muli makaharap ng pinuno ng mga dayo. Ngayon nandun sila." "Ganun ba? Sige, tulungan nyo kung dalhin ang mga gamit natin." Nang mga oras na yon, ay agad kaming tumungo sa paligsahan. Pero nagulat kami dahil halos tapos na ang paligsahan na yon. Ang nakapagtataka lang, marami pa ring mga tao. Pagpasok namin sa entrada, ay may bumulong sa akin na mga kataga na, "Ikaw na lang inihintay bago matapos ang paligsahan. Pero papanalunin mo ang kalaban mo kung gusto mong maging payapa ang buhay mo." Matapos nitong magsalita, ay ang tuloy nito sa pagbabantay. Gawa ng isa yon sa mga bantay. Pagpasok ko, nakita ko ang pinuno ng mga dayong sabungero na nakaupo sa tumba-tumbang silya. Sa harap nito, naroon ang 5 matitikas na panlaban nito. Pagpasok namin, habang naglalakad papuntang entablado, ay nakita namin yung pinuno at ang kasama nitong mensahero. Para sa ating lahat, muling ipakita sa atin ang nakapanabik na laban para sa ating kultura. Makikita nyo ang bawat kakayahan ng Pilipino. Sa ganitong pamamaraan, malalaman ang kausayan sa dalawang panig sa paghanda ng mga manok pangsabong.
Wika nito habang papalapit kami. Habang yung mga kababaryo namin, todo ang hiyawan. Biglang nagtaas yung mga balahibo ko dahil bakit sinabi yun ng bantay. Hindi ko na lang pinansin ang mga bagay na yon dahil baka tentasyon lang ito ng iba kong kababaryo na mga inggitero. Pagdating namin ay nakatitig sa amin yung pinuno ng mga dayo. May isang lumapit sa amin na isang lalaki at sinabi nitong magmamadali kaming lagyan ng tari ang lahat naming manok. At lumipas lang ang 20 minutos. Tapos na ang pagkakabit ng tari. Ilang saglit pa, kaharap ko na ang pinuno ng mga dayo. Habang hawak ang tandang, nawala ng bahina ang tari nito. Ako naman ay maiging naghahanda dahil alam kong hindi basta-basta ang makakalaban ko. Isang mutya ng ipo-ipo ang tanga nito na siyang mapanira ng kalikasan o bundok. Hindi pa man ako tapos sa pagbigkas ng mga dasal ay kaagad nang binitawan ang kalaban nitong tandang. Kaya naman agad ko na ring inilapag ang tandang ko. Baka naman kasi ako yung hahabulin. Pero kahit nakalapag na ang dalawang panig, panay pa rin ang pagpalipad ko ng mga dasal sa hangin upang kontrahin ang mapangwasak na kapangyarihan ng kalaban na galing sa mutya nito. Kasabay ng paglusaw ko sa kapangyarihan na naunang binitawan ng antingerong pinuno ay ang pagbuo ng anino ng ipo-ipo na kaagad sumapi sa manok ng kalaban. Kaagad itong sumugod sa tandang ko. Subalit dahil sa taglay ng aking mutya, ang lituhin ang anumang kalaban, ay tila hinila ang tandang ko para umiwas. Kasabay ng pagpapakawala ko ng mga pamparalisang dasal na tanga ng tandang, ay ang paghampas ng simoy ng hangin sa kapaligiran. Matinding sangkaan ng dalawang manok ang nangyari na tila ayaw magpatama sa isa't isa. Hanggang sa madakip ang kalabang tandang sa inerihiyang pampaparalisa. Agad ring napatid ang kalaban na halos mabuwal sa lupa. Dahil sa taglay ng pamparalisa ng mutya ng durian, kaya matagumpay nitong nahuli ang kalaban dahilan ng pagpapakawala ng tandang ko ng matinding atake. At dahil sa taglay din ng kalaban ang tripling kabal, ay halos hindi bumaon ang tari nito sa laman ng kalaban. Biglang nagulat noon ang pinuno ng mga antingero dahil bakit taglay ko ang ganong antas. At sa isang iglap, nagulat na lamang ako dahil tila nawala sa paningin ng tandang ko ang kaharap nito. Taglay ng kalaban ang ipo-ipo, kaya kaagad itong nawala at lumipat ng pwesto. Pagbangga ng tandang nito mula sa ibang direksyon, ay napadilat ang aking mga mata dahil nagawa nitong tamaan yung aking pambato. Pero kahit napakatalim at lakas ng kalaban, kitang-kita ng mga mata ko ang pagkiskis ng tari sa espiritual na baluti na tanga ng aking tandang. Maging ako noon ay nagulat dahil unang-una ko pa lang yung nasilayan na magkaroon ng baluti ang sino mang magtatangan ng aking mutya. Nang aking mapagtantong isang kabalang ang agimat ng kalaban, ay kaagad naman akong bumuo ng 7 dasal upang palambutin ang kabal nito. Pagbangga ng manok ko sa tandang nito, ay nagulat ang kalaban. Dahil tumagos sa liig ng manok nila ang tari ni Luluturo. Umuusok-usok pa yon nang dumampi ang dugo ng kalaban sa tari na yon. At yon ang kalamangan sa tari na yon
na pinamana pa sa akin ni Lolo Toro. Dahil sa pinakawalang lakas ng aking tandang, ay naputol ang liig ng kalabang tandang nito. Hanggang sa hindi na ito makabawi. Ang naking bakod noon ng entablado ay halos yayanigin ng mga taong kababaryo ko dahil sa tuwa. Panay din ang hiyawan ng mga tao dahil muli na naman nilang nakita ang tanging manok ko lang na unang nakatalo sa mga ito. At sa unang laban namin, nagtagumpay kaming manalo sa laban. Nagtinginan ang bawat miyembro ng grupo na yon na tila salungat ito sa gustong mangyari. Hanggang sa may muling lumapit sa amin na isang lalaki na nakatalukbong ang ulo. Kapag ipagpatuloy nyo ang gawain nyo, parang kayo na mismo ang gumawa ng hukay para sa libingan ninyo. Sige, ipagpatuloy nyo lang. Nasa gayoy makita nyo ang totoong pagpunta namin sa lugar na ito. Matapos nun, kaagad bumunot ang pinuno ng mga antingero ng isa pang tandang. Isang kulay itim na manok. At sa pangalawang laban, muling nagharap ang dalawang tandang. Ang pulang tandang ko ang pinaharap dito dahil bukod sa malaki ang pangangatawan nito, husto na rin ito sa gulang. Kakayanin nito ang bigat ng mga dasal na aking ikakarga. At pagbitaw sa mga tandang ay ang pagsaklob ng maitim na ulap sa sinag ng araw. At muli-muli, sumanib ang anino ng ipo-ipo sa espiritual na manok ng kalaban. At sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang anino na hindi ko magawang mabasa. Nagdudulot ito ng pangamba sa akin dahil sa misteryosong nilalang na kasama ng ipo-ipo. Pagbitaw sa pangalawang manok, lumingon pa yung antingero sa mga kasama nito. Pagbalik ng tingin nito sa akin, may dinukot ito na isang tilang itim at kanyang ipinalpag sa harapan niya. At nakita kong may nagsisiliparan na parang mga maliliit na tutubi. Matapos nun, tuluyan na niyang inilapag ang pangalawang tandang. Nananakbo noon ang manok ng kalaban habang nagpapakawala ng matinding lipad. Napakabilis din ang galaw nito na parang sa kidlat. At sa hindi inaasahan, kaagad tinamaan ang manok ko at saglit itong nakiramdam. Kinakabahan na rin ako noon dahil sa ipinamalas na bilis ng manok ng kalaban na yon. Hanggang sa muling lumipad pa ibabaw yung pambato kong tandang at agad rin namang sinunda ng kalaban. Nagpupugan ang dalawang manok hanggang sa makalapag ito sa lupa. Pero kahit nagpalitan ito ng mga atake, pareho pa ring maliksi ang mga ito. Matagal ring nagsabayan ang dalawa hanggang sa tumilapon sa dingding ng ruweda ang tandang ko. Saglit akong natigilan dahil hindi na pangkaraniwang lakas ang manok ng kalaban o kahit may mutya, tila ba kinokontrol na ito ng mahika. Pero kahit nakita ko ang kalamangan ng kalaban na yon, nanatili akong tahimik dahil alam kong meron pang galaw na hindi nakita na ipimamalas ng pambato ko. Hanggang sa bigla akong nabuhayan ng loob nang masipat kong bigla na lang bumulusok ang tandang ng kalaban sa lupa. Duguan na ito at nakita kong humina na ang tangang kabal ng kalaban. Nakatihaya lang ang manok ng kalaban habang walang tigil itong kinaladkad ng tandang ko. Sa puntong yon,
Alam kong hindi na magagawang makaligtas ang tandang ng kalaban. Nang makita ng sentensyador na hindi na gumalaw ang kalaban, agad rin namang inihinto ang laban. At sa pagkakataong yon, itinanghal sa entablado ang aking mga manok at saka yung may-ari nito bilang isang bihasang magmamanok sa lugar na kilalang pandigma sa anumang paligsahan. Nang mga oras na yon ay nagbunyi ang aking panig. Sa muling pagkakataon kasi ay muli naming nasungkit ang panalo sa paligsahan. Subalit sa likod ng aking pagkapanalo ay hindi ko akalaing haharap ako sa isang matinding dagok sa aking buhay bilang antengerong sabongero. Nang mga oras na yon ay nagbunyi ang aking panig. Sa muling pagkakataon kasi ay muli naming nasungkit ang panalo sa paligsahan. Matapos ang laban ay merong isang lalaki ang lumapit sa akin. "No, kunin mo na ang papremyo. Sundan mo lamang ako. Huwag ka nang magsama dahil ikaw lang ang kailangan." Napalingon ako kay Tuper at suminyas na antayin na lamang ako sa labas. Pagkarating ko sa isang maliit na silid kung saan naroon ang pinuno ng mga dayo, ay nakita ko ang isang lalaking puno ng pasa sa katawan habang nakagapos sa isang bangko. At ito yung lalaking nagpaalala sa akin na ipatalo ko raw ang laban. Nagulat ako kasi bakit nakagapos ang lalaking yon? Nang biglang may magwika sa akin sa likuran ng, "Kung ganon, matigas ka sa lugar na ito. Sinabihan ka na pala na sa dapat mong gawin, hindi ba? Pero sumalungat ka. Ngayon, parang ikaw na rin ang nagpahamak sa buhay mo at sa mga kababaryo mo." "Patawad, Ginoo. Akala ko kasi nananakot lang ang taong inutusan ninyo. At isa pa, kung alam ko lang na ganito pala ang hangarin nyo at pagkukunyari sa harap ng mga tao, hindi na dapat ako sumali rito." "Talagang matapang ka. Dahil ba sa ikaw ang nagtangan sa mga karunungan ng lulo mo? Kaya ganito ka kung umasta. Pero huwag kang mag-alala. Ibigay pa rin namin ang papremyo. Pero ito ang tatandaan mo. Magkikita pa rin tayo, Apo ni Toro." Wika nito, sabay bato sa balikat ko ng isang supot. Agad ko naman itong kinuha at umalis na may halong pagtitig dito. Ang ikinagulat ko lang, bakit kilala niya ang pangalan ng lulo ko? Pagkalabas ko, naroon na ang aking mga kaibigan na naghihintay sa akin. Oo nga pala, nang araw na yun hindi na nakasali sa paligsahan ang mga kaibigan ko. Dahil nung kahapon pa lang ng mismong araw, nakasali na sila. Habang papauwi kami, dala ng aking mga kasama ang pag-asang muling babalik ang grupo na yon. Dahil sa bawat sali nila sa mga sabong, mapanalo man o talo, nagkakapera sila. Pero hindi nila alam ang dahilan at kahulugan sa pagpapakitang tao ng grupo. Matapos naming magpaalam sa isa't isa, ay dumiretso na ako sa aming bahay. Gabi na ng mga oras na yon dahil sa inumang nagaganap sa baryo. Nakita kong natulog na ang aking lula, kaya hindi ko na ito ginising pa. Kinaumagahan, pinili kong magluto ng pagkain.
Niluto ko na ang manok na binuro sa asin na panalo ko nung kahapon. Matapos kumain ay ang pag-asikaso ko sa mga alaga kong manok na mga panabong. Nagbiyak rin ako ng mga kahoy nang sa gayoy may maigatong kami sa mga susunod na araw. Kinahaponan ng mismong araw, kasalukuyan naman akong nagpahinga noon. Nakahiga ko noon sa ilalim ng puno na naroon sa aming bakuran, habang katabi ang manok panabong ko. Nakasanayan ko na ang ganong mga gawain, kagaya ng kapag walang ginagawa, hinhimas-himas ko ang mga tandang. At kasabay niyan ay ang pagbuklat ko sa libreta na naiwan ng aking lulo. Sa pagpapatuloy ng aking pagbabasa, tila ba naglakbay ang aking diwa dahil sa kwentong nakasulat sa libro. Sa kwentong aking binabasa, doon ko nakilala ang isang antingero na albularyo na halos tingalain na ng karamihan. Bukod kasi sa walang nakakaalam sa tirahan nito, sabi-sabing nagbibigay din ng antingerong yon ng mga ginto sa mga taong gustong makipag-isa sa kanya. Sa sandaling iyon, bigla namang pumasok sa aking isipan ang grupo ng mga antingero na nagsasagawa ng paligsahan sa bayan. Subalit ang mga taong hindi nito nagugustuhan na ginawang trabaho ng mga ito, ibinalik niya ito sa lupa na merong baon-baong sumpa. Hindi naman yun nakakasama sa estudyante nitong binibitawan, dahil ang naapektuhan lamang nito ay ang pag-uugali na ayaw ng albularyong antingero. Kung ikaw na mapangmatang tao, bibigyan ka ng dalubhasang yon ng isang sumpa upang magbago ang iyong pag-uugali. Hindi rin ito makakatanggap ng ginto na galing sa albularyong antingero dahil sa masama nitong ginawa sa kapwa. Matapos ko yung mabasa, doon ko napagtanto na nakatira pala ang antingero na yon sa kabundukan ng Ilahas. Nagbibigay rin ito ng ginto sa mga nakakilala sa kanya na may angkin ding kakayahan sa mga katulad na larangan na kanilang tinatahak. Nakikilahok rin ang taong yun sa mga larong Pilipino, kagaya ng sabong. Dito kasi nila madalas nakikita ang iba't ibang uri ng aswang na nakikisama sa tao. Habang binubuklat ko ang bawat pahina ng libro, doon ko nakita ang isang kwento sa aking luluturo na minsang naninilbihan sa dalubhasang iyon. May mga talata ding nakasulat sa libro na nagsasaad na mensahe para daw sa akin. Chris, kung sakali mang mabasa mo ito, nangangahulugan lamang na ikaw ay isa ng ganap na katulad ko. Apo, may mga digmaan akong naiwan na maaring sayo ay maipasa. Nais ko mang tapusin ang aking nasimulan habang ako'y nabubuhay, subalit hindi ko ito nagagawa dahil sa pagbalot ng sumpa sa akin ni kamatayan. Wala akong ibang hinahangad kundi ay ang mabuhay kang masaya kapiling ng iyong lola. Magsanay ka, Chris. Huwag mong masyadong bigyan ng pansin ang sabong. Siguradong papalapit na sila. Mensahe ng lulo na nakasaad sa libro. Matapos ko itong mabasa, hindi ko mawari kung anong kalaban ang tinutukoy ng aking lulo. Halos sa sobrang lakas na noon ng mutyang tanga ni Lulo Turo, wala na akong maisip na demonyong makakatalo dito. Dala ng aking pagnanais na malaman, nagtanong-tanong ako sa aking lula
ukol sa mga bagay-bagay. Pagpasok ko sa tahanan, naabutan ko naman itong nagluluto ng kakanin sa may kusina. Lola, tapos na ho ba kayo? Oh, tapos na ako. Bakit? May kailangan ka ba? Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang pag-upo namin sa sala para mapag-usapan ang mga bagay na aking ninanais. Maya-maya lang, sinimulan ko naman itong ikwento. Lola, may alam ho ba kayo sa mga nilalang na may kakamping demonyo na nakalaban ni Lolo Turo? May mga sulat kasing naglalahad ukol sa mga nilalang na hindi niya nagawang ubusin. Matapos itong marinig ng lola ko, huminga naman ito ng malalim habang nag-iisip. Hinayaan ko lang yon dahil maaring nalimot na rin ito ng matanda. Dahil sa napakatagal na panahong lumipas. Nang maya-maya lang, nagkwento naman ito tungkol sa 5 matitikas na binata na minsang nakasama ng aking Lolo Turo. Apo, alam mo ba na bago naging dalubhasang antingero ang iyong lolo, meron siyang kasamahan na halos itinuring na niyang kapatid. Kasama niya ito sa lahat ng kanyang pagtutuklas sa iba't ibang uri ng mutya at agimat. Kagaya mo, halos lahat ng lakad nito, meron itong dala-dalang tandang na kanyang lilibangan. At saka, yan din talaga ang hilig niya. At sa ilang taon nilang pagsasama ng mga kaibigan niya, naging masaya naman sila. Subalit nang gawin nila ang panghuli nilang misyon, doon na nagbago ang lahat. May natuklasan kasi sila noon na isang lugar na kinahimlaya ng isang natatagong kapangyarihan. Kung hindi noon nagkamali si Lolo Turo mo, ang lugar na yon ang siyang pinaglalagaka ng isang singsing na kayang kumontrol sa lahat ng uri ng demonyo. Ayon sa lula ko, nakapagsuot-suot mo ang singsing na yon, magagawa mong mautusan ang mga nilalang. Kahit mga demonyo, magagawa mong mautusan kahit walang kapalit. Ayon sa lula ko, na noong dumating ang pagkakataon na tinraidor na si Lolo Turo ng mga ito, naiwan siya noon sa lugar ng napakahabang panahon. Habang naghanap siya ng paraan para makalabas sa lugar na yon, doon niya nakita ang libretang naglalaman ng kasulatan at kasaysayan. Bagamat malalim na salita ang naroroon sa libreta, nagawa pa rin itong mabasa ni Lolo Turo sa pamamaraan ng bertudis na naroon sa kanyang katawan. Ayon sa kasaysayang kanyang natuklasan, merong isang dalubhasang mangkukulam na nabubuhay sa isang hindi matukoy na kalupaan ng mga maharlika. Namumuhay ito kasama ng Raha na naninilbihang isang punong tagapayo. Dahil sa dami ng demonyong gumagala sa ilang lugar, kung kaya't humiling ang Raha sa mangkukulam na gumawa ng agimat na kayang kontrolin at pamunuan ang lahat ng mga demonyo na gumagambala sa kanila. Dahil sa pagiging tapat ng mangkukulam na yon, nagawa niyang ialay ang kanyang buhay para sa Raha. Matupad lamang ang nais nito. Nang mapasakamay na nito ang singsing na inalaya ng buhay, doon na dahan-dahang nagbago ang ugaling pinapakita nito sa lahat ng kanyang mga nasakupan. Mas lalong naging mabagsik ang Raha
at halos wala na ito gaanong taong pinagkakatiwalaan maliban sa mga demonyong kaisa sa kanyang tribo. Puro demonyo na noon ang inutusan ng Ra na maglunsad ng kahit na anong misyon na magpapalawak ng kanilang nasasakupang imperyo. Sa halos ilang taon, mas naging kahindik-hindik ang pamumuno ng Ra. Nang dumating sa puntong nakakaramdam na ng Ra ng panghihina dahil sa katandaan, sinubukan pa nitong dayain ang kanyang kamatayan. Subalit kagaya ng tadhana ng karamihan, hindi nagtatagumpay ang Ra. Nang dumating na sa oras ang kanyang kamatayan, inuutos niya sa lahat ng mga demonyong kanyang kasangga na maghanap ng isang lugar na pwede niyang paghimlayan. Naniniwala rin kasi ang Ra daw na babalik din ang kanyang kaluluwa sa orihinal niyang katawan makaraan ang 100 taon na pamamahinga. Upang hindi makuha sa kanyang katawang namamahinga ang singsing, inuutos niya sa lahat ng demonyong nagbabantay sa lahat ng pagkakataon at oras. Ngunit sa pagkatagal ng panahon na pagbabantay ng mga ito, naisipan na ng mga demonyong lisanin ang lugar na pinagpapahingahan ng Ra. Ang tanging naiwan na lang sa lugar ay ang kabuuhang singsing na may sumpa sa lupa sa sinumang magtatanga nito. Matapos ko yung marinig, mas lalo pang tumindi ang aking kaba dahil sa aking mga narinig. Kung totoo man ang kwento ng lula, maaaring kasalukuyang patagong naninirahan ang kaibigan ni Lolo Turo na nagtatanga ng ganon kalakas na agimat. Kaya nga po, nababahala ako para sa'yo na magkakataon na malaman ng mga kaibigan ni Toro na mayroong nagmamana sa kanyang kakayahan. Paniniguradong maghimagsik na naman ito ng kadiliman. Sa ngayon, hindi mo pa napaghusayan ang abilidad ng durian. Mag-iingat ka hanggat maaari. Huwag mong ibunyag sa iba ang iyong sikreto, sabi ng aking lola. At sa susunod na kwento ay ang magaganap sa tagisan ng pangkat nila Chris kontra sa mga dayong sabongero na dumayo sa kanilang lugar.